Ito si Binlong Tayaw. Pero bakit may mababasa na nung pinalitan ang pagkasaserdote, pinalitan din ang kautusan? Saka bakit may bagong tipan? Siguro po, kung walang ganyan talata, masasabi kong tama nga ang SDA. Alam mo, mabait na ito si Binlong Tayaw. Pinupuri ko itong kapatid na ito. So, ako po ay natutuwa na dito. Kasi di ba siya din nag-comment nung nakaraan na mabait? Kasi ba yun? Mabait ba comment niya nakaraan? May mabait na natuwa din ako sa tanong niya. Parang siya rin yata yun. Ayan, ito, Brother Binlong Tayaw. Yan ang magandang mga hanay ng pagtatanong. Kaya mag-uusap tayo ng maganda. Bakit daw may mababasa na nung palitan ang pagkasaserdote, pinalitan din ang kautusan? At saka bakit may bagong tipan? Ito, ang ganda! Ipuntahan natin yung 8 yan ng Hebreo 7:12 pala ng Hebreo yan. 7:12 ng Hebreo. Ipapaliwanag ho natin. At saka yung bagong tipan. Ano ho ba yung sinasabing lumang tipan sa Biblia? At yung bagong tipan. Ang ganda nito, Brother Gomer. Ito, marami tayong matututunan ho dito. Ito muna. Saan gusto mo, Brother Gomer? Itong Hebreo o yung pagkastig-isahan natin, tapos susog-susog na lang tayo sa bawat tanong. Anong gusto mo? Sige, kahit andyan, Brother Johnson. Sige. Pero sususugan mo rin naman. Hindi naman ibig sabihin hindi tayo magtutulong dito. Sige. Ito pong binabanggit ho mga kapatid na nasa Hebreo, Kapitulo 7, ang talata ho ay 12. Ganito po ang ating mababasa. At gustong maliwanagan, gusto natin ipaliwanag kay Brother Binlong Tayaw kasi yun ang naging dahilan kung bakit hindi niya matanggap na tama tayo. Kasi nga may nababasa na nang palitan ang pagkasaserdote, kaya nang palitan din ang kautusan. Basa. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kinakailangang palitan naman ang kautusan. Mga kapatid at maginim namin mga taga-subaybay, para maintindihan po ninyo yung talata, wag na wag ho kayong tatalon. Wag na wag ho kayong lulundag sa ibang talata at yun ang ipagpapaliwanag nyo na tatalunan ninyong talata kasi ang explanation po rito ng nakagisnan ng mga kapatid na ito na si Soriano, yung pinalitan na kautusan, tatakbo ho yan doon sa Malakyas tatakbo po yan doon sa Malakyas na ikautusan ni Moises. 4:4 ng Malakyas. Tapos pupunta na doon sa Deuteronomio 5 at kung ano-ano pang tatalunan. Para hindi ho kayo magkamali mga kapatid. Ito po, dapat ay magbubuo kayo ng tanong. Anong kautusan ang binabanggit sa talata? At para sigurado ho kayo na hindi kayo maliligaw, ay babasahin ho ninyo yung context. Isa po yan sa binigay kong halimbawa na nalirinig nyo na naman pong lecture ko sa biblical interpretation na pag nagbasa tayo ng talata, ang akala natin, iuunawain mo na kaagad ng diretso. Di ba? Kahit na sa lahat na nanonood ngayon, hindi nyo sasabihin mali na pag binasa nyo yung talata, i-interpret nyo kaagad. Sasabihin nyo, tama yon, unawain. Pero ang totoo, mali yon. Bakit? Bago ang interpretation, may mauuna muna. Observation. Ang ginagamit nga nating halimbawa, pag mayroong nag-uusap-usap, nagkukumpul-kumpul, nag-uusap-usap, pag pumunta ka doon at pumasok ka kaagad sa pinag-uusapan, magkakamali ka, baka ma-out of context ka, hindi tama yung iyong isasabat. Maliban na, umupo ka, makinig, mag-observe. Saka mo maiintindihan kung anong pinag-uusapan nila. Same sa pagbabasa ho natin ng talata, ma-out of context ka kung hindi mo titingnan kung anong pinag-uusapan. Para maintindihan mo yan, kailangan mong gamitin yung context. Ano yung context? Yung kasunod na talata o kaya nauuna bago ang talata. So ito po ngayon yan, mga kapatid. Ano ho ang pinag-uusapan rito? Di basahin natin yung bandang itaas tapos ilagpas natin ito. Talatang 11. Ngayon, kung may kasagdalan nga sa pamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita. Pansinin nyo ha, kung may kasagdalan sa mga pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan. Tingnan nyo,
yung naka-close and open parenthesis yan, ito yung tinutukoy na tinanggap ng bayan ang tungkol sa kautusan. Kautusan saan? Yung binabanggit ho rito ng mga saserdote na kinukuha sa lahi ng mga Levita. Anong kailangan pa na magbangon ang ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at hindi ay ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron? Anong pinag-uusapan dyan, mga kapatid? Walang pwede maging saserdote na hindi galing sa lahi ng mga Levita. Yun ang nasa kautusan sa pagkasaserdote. Pero mayroong saserdote na si Melchizedek, hindi naman Levita. Kaya ang sabi rito, kung may kasakdalan nga doon sa pagkasaserdote ng mga Levita, eh dapat hindi na sana bumangon yung ibang saserdote na hindi ayon sa pagkasaserdote ni Aaron, kundi ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ibig sabihin, si Melchizedek hindi galing sa lahi ni Levi, mayroong bumangon na dakilang saserdote na hindi naman galing sa lahi ni Levi, kundi parang sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Bakit? Kaya nga sabi ng 12, sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote ay kinakailangan din namang palitan ang kautusan. Kautusan saan? Pagkasaserdote. Yan na nga yung binanggit doon sa 11. Merong kautusan doon, hindi ka pwede maging saserdote kung hindi ka Levita. Ito ngayon sa 13. Sapagkat yaong tungkol sa kanya ay sinasabi ang mga bagay na ito ay nauukol sa ibang angkan, na doon ang sino may hindi naglilingkod sa dambana. O pagkaibang angkan, hindi pwedeng maglingkod sa dambana. 14, sapagkat maliwanag ng ating Panginoon ay lumitaw mula kay Huda, na tungkol sa angkang yaon, walang sinalitang anuman si Moises hinggil sa pagkasaserdote. O 15, at lalo pang napakalinaw ito kung ayon sa anyo ni Melchizedek ay lumitaw ang ibang saserdote. Ang tinutukoy na kautusan na napalitan, yung pagkasaserdote ni Kristo, hindi ayon sa kautusan ng pagkasaserdote sa lahi ni Aaron o sa linya ni Aaron, sa lahi ng mga Levita. Kaya nung dumating si Kristo, hindi Levita, pero dakilang saserdote, napalitan ngayon yun pagkautusan sa pagkasaserdote. Kaya kung magbibigay tayo ng konklusyon, na ipinasok natin yung 10 utusan, kasi 10 utos talaga kay Soriano dyan eh. Ano nang mangyayari dito sa sinalaysay dito sa mga kasunod na talata? Muro-muro na lang ito? Na ipinaliwanag naman kung ano yung kautusan na nagkapalitan dyan? Ang mangyayari ho, mga kapatid, kung susundan natin yung interpretation ni Soriano, pasensya na Brother Ben tayo ha, kasi yun ang alam kong nasusundan mo, kaya akala mo mali ang SDA. Ganito kasi ang ginawa ni Brad Eli. Ito, ang ganda ng explanation na sumulot ng Hebreo. Iniwanan niya yan. Gumawa siya ng sarili niyang explanation. Ipinaliwanag na nga dito sa talata sa konteksto. Ang ginawa niya, linayasan niya Nilayasan niya. Pumunta sa Brazil. Pumunta sa Malakyas. Imbes na ang linaw-linaw ng sinasabi rito, lumipad. Pabalik sa Old Testament. Ito yan. Ito. Patay tayo dyan, mga kapatid. Kaya yung mga iniwanan niya ngayon, litong-lito. Bakit mayroong pinalitan? Hindi tuloy niya lamang ipaliwanag. Pinaliwanag naman natin, ito naman sila Glenn Ruidas, payoko-yoko, parang walang naintindihan, in-explain na nga kung ano yung kautusan, parang walang narinig. Mabuti pa yata ito si Brother Tayaw ay medyo nagbago na. Di ba? So yan lang ho yan. At kung babasahin nyo ang mga kasumunod na talata, kahit na yung sumunod na kapitulo ho dito, kailangan na mapalitan talaga yan na pagka-saserdote, kasi yung mga saserdote na yon namamatay. Si Kristo na saserdote, wala nang kamatayan. Ito nga ang mga sumunod na talata na napakaganda ng pagkakapaliwanag po dito at idudugtong na. Actually, brother, maganda rin yung tanong niya Kasi dito, binanggit na rin sa konteksto, Brother Gomer, yung bagong tipan. Pero nagtira ako sa iyo para sa susog mo dyan. Para share tayo, ika nga. Bibigay ko sa iyo. Tapos kung may makita po, hindi mo nabanggit na kailangan natin ibigay para maintindihan lalo, di dadagdag ulit natin. Sige, Brother Gomer. Sige, Brother Johnson. Babalikan ko lang muna yung talatang 11 para magkaroon tayo ng background. No? Maliwanag po kasi itong talatang 11 dito sa 7:11. Pansinin po ninyo, kapatid na Benha. Ang sabi na dyan, ngayon, kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan. Anong kailangan pa? Tingnan po ninyo yung pagkakasalita po dito.
Kung mayroong kasakdalan na doon sa pagkasiserdote ng mga Levita, ay bakit kailangan magbagon pa ng ibang siserdote? Nakita po ninyo, ano? At ang matindi nito, yung ibabangon na siserdote ay hindi ayon sa pagkasiserdote ni Aaron, hindi sa mga Levita. Kundi anong sabi? Ayon sa pagkasiserdote ni Melchizedek at hindi ibilang ayon sa pagkasiserdote ni Aaron. Ito yung tanong dyan eh. Kasi kung okay na yung pagkasiserdote ni Aaron na mga Levita, di wala na sana ang problema. Yun ang sinasabi po dyan sa talata. O ngayon, ano yung problema nung pagkakaserdote ng mga Levita? Tingnan muna natin. Ano ba ang problema sa pagkasiserdote ng mga Levita? At bakit kailangan ito'y palitan? Nakita po ninyo yung katwiran doon? Ibig sabihin, kung wala daw problema, ngayon sabi niya kung may kasakdalan sa pagkasiserdote, ay hindi na sana kailangan pa yung ibang pagkasiserdote. Nakita po ninyo, ngayon tingnan po natin, ano ba ang kahinaan nitong pagkasiserdote ng mga Levita? Ilagay po ninyo sa talatang 28. Tingnan po ninyo makitang maliwanag po dyan. Ito po, maliwanag sapagkat inilagay ng kautusan na mga dakilang siserdote ang mga taong may kahinaan. Nakita mo, ang ibig sabihin pala, mayroong kautusan talaga na inilagay ang mga Levita bilang mga saserdote. Ay ang problema, ang sabi niya doon, kailangang palitan yung pagkasiserdote. Bakit? Ay kasi nga walang kasakdalan doon eh. Sabi niya, kung may kasakdalan sana, hindi na kailangang ihianap pa yung iba. Sabi diyan. Sabi niya rito, ngunit ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa anak. Nakita po ninyo kung papaanong ang naglalagay sa pagkasiserdote ng mga Levita ay kautusan, abay hindi mo dapat sirain yan hanggat hindi mo pinapalitan niyang kautusan na yan. Sabi dito, ngunit ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan. Ano yung sumpa? O tingnan po ninyo, puntahan po natin dito sa 5, Hebreo 5. Ito kasi yung isinasalaysay dito sa Hebreo, talatang 1 muna. Tingnan po ninyo sa 5:1, sapagkat ang bawat dakilang saserdote, palibhasa ay hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao, sa mga bagay na uukol sa Diyos, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa kasalanan. Nakita po ninyo, ito yung gawain ng saserdote. Ngayon, ilundag natin sa 3. Ang sabi niya, at dahil dito'y nararapat siyang maghandog dahil sa mga kasalanan at hindi lamang patungkol sa mga tao, kundi naman sa kanyang sarili. Sabi doon, sa talatang 4, tingnan po ninyo, at sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito. Hindi mo pwedeng ilagay yung sarili mo bilang saserdote. Bakit? Kasi may kautusan ang Diyos tungkol sa pagkasiserdote kung sino lamang, liban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Nakita po ninyo? Ang ibig sabihin, Brother Johnson, kung hindi papalitan yung kautusan ng pagkakasiserdote, ay paano mong ipapasok si Kristo bilang saserdote? Hindi siya Levita. Hindi nga siya Levita. Kaya mangyayari niyan ay hindi siya dapat maging saserdote kasi hindi siya Levita. Correct. Pero, yun yung sinasabi doon sa 12 na nang palitan ang pagkasaserdote ay kinakailangang palitan din naman ang kautusan. Kaso nga lang, pag sinabing kautusan kasing kautusan sa kanila, naduduling, napunta sa 10 utos di ba? Nakita po ninyo. Kaya dito, tingnan po ninyo sa talatang 5, ituloy po natin. Paano pumasok yung pagkasiserdote ni Kristo? Sabi niya, talatang 5, gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili. Ang ibig sabihin, Brother Johnson, hindi inilagay ni Kristo yung kanyang sarili bilang saserdote. Bakit? Kasi nga mayroong kautusan kung sino lang yung pwede. Kita mo na? Saan galing ngayon yung karapatan? Ang sabi rito, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, yung kanyang ama, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Gayon din naman nang sinabi niya sa ibang dako, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasiserdote ni Melchizedek. So makikita po ninyo, sinong nagpalit ng pagkasiserdote? Ang Diyos. Nung una nag-utos siya na ang mga Levita
ang kay Aaron lang ang magiging saserdote. Kaya dito ang sabi niya, si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili na para bagang, oy ako na. Hindi po siya ang naglagay sa kanyang sarili, kundi yung Ama ang naglagay sa kanya. Kaya kung babalikan po ninyo yan, dito sa 7, ang sabi doon maliwanag. Kaya nga, ito yung background. Bakit? Bakit kailangang palitan? Kasi nga, doon sa talatang 28, 7:28, may kahinaan eh. Anong kahinaan nila? Unang-una, namamatay sila. Pangalawa, nagkakasala din sila. Kailangan din nilang maghandog sa kanilang sarili. Kaya, ang sabi dito sa 18, balikan natin ang 18. Tingnan po ninyo. O 17 muna, 17. Sabi niya, sapagkat pinatotohanan tungkol sa kanya, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasiserdote ni Melkisedek. Dito pumasok yung pagiging siserdote ni Kristo. Ngayon, nung pumasok yung pagkasiserdote ni Kristo, anong nangyari? Tingnan po ninyo sa 18. Sapagkat napapawi ang unang utos. Ano yung unang utos na napapawi? Yung pong utos ng pagkasiserdote ni Aaron. Anong dahilan bakit napapawi yung unang utos ng pagkasiserdote ng mga Levita? Dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng pakinabang. Nakita po ninyo. So dito po yung maliwanag na yan. Sana maintindihan nyo na po yan. Kasi, tingnan po ninyo kapatid na Ben, kung iintindihin nyo po yan, na ang pinalitan po dyan ay 10 utos. Malamang pag inisa-isa ko yung 10 utos, hindi nyo rin tatanggapin na pinalitan yun eh. O, di ba? Baka isa lang ang tatanggapin yung pinalitan. O, kasi pag binanggit ko yung unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos. Anong ipinalit ngayon dyan? Pinalitan na ba yan? Anong ipinalit? Pwede nang magkaroon ng ibang Diyos? So, nakita po ninyo mali. Kaya, dito sa ating ipinapaliwanag na ito, na kung ano yung utos na pinalitan, maliwanag po. Kasi mayroong utos ang Diyos na ang mga maglilingkod bilang saserdote doon sa unang tabernakulo ay walang iba kundi ang mga saserdote Levita na galing sa kay Aaron. At dito rin pumapasok yung bagong tipan. Okay? Kasi doon sa bagong tipan ay iba na yung tabernakulo. Yung tabernakulo, naglilingkod na ang ating Panginoon sa tabernakulo sa langit. Yung kanyang handog ay yung handog na kanyang sarili. Hindi na dugo ng baka yung handog. At yung kautusan, ang sabi dito rin yan eh. Tingnan po ninyo. Dito rin sa Hebreo 8, anong mangyayari naman doon sa kautusan? Mawawala ba? O pansinin po ninyo ang sabi. Sa talatang 10, 8:10. Sapagkat ito, ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yon, sinasabi ng Panginoon, wala na ang kautusan. Hindi naman ganon kapatid. Sabi niya, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Yan po yung kaibahan ng lumang tipan sa bagong tipan. Sa lumang tipan, ang inihandog ay mga dugo ng hayop. Sa bagong tipan ay ang ating Panginoon. Kasi ang sabi niya doon, hindi po pwede na ang tipan ay walang dugo. So kailangan mayroon din siyang daladalagang dugo. At ang dugo, yung kanyang sariling dugo. At ang matindi po doon, hindi niya kailangan maghandog taon-taon. Paulit-ulit. Minsan lamang siyang naghandog. Iyon ang kagandahan ng bagong tipan. Kaya nga, kung maiintindihan niyo po natin ito, abay, magpapasalamat po tayo sa Panginoon at magpupuri tayo sa Panginoon. Bakit? Ay kung hindi po napalitan itong ganito, ay isipin mo. Sabi ko nga, Brother Johnson meron akong narinig, Brother Johnson, na sa tuwing magkakasala noon, ay pupunta doon sa templo, may daladalang baka. Ay alam na nagkasala ka, may daladala kang baka papunta sa templo di ba? Ay ngayon, ay pwede mong isikreto. Ay noon, pag nagkasala ka, may bit-bit kang kambing, ay alam na ng kapitbahay mo ano naman kayong kasalanan ni Brother Gomer. Parang gano'n yan di ba? Papunta na naman sa templo, may dala-dala namang kambing. Nakita po ninyo, mga kapatid. So ito po yung kagandahan ng bagong tipan. At ito yung kagandahan ng pagkasiserdote ng ating Panginoon. Kaya wag niyong ipagkamali na yung 7:12 ng palitan ng kautos, ang pagkasiserdote kinailangan palitan ng kautusan. Tapos pumunta na kaagad sa 10 utos. Wala ho, talagang ganun mga kapatid. Malabo. Kasi hindi mo kayang palitan ang 10 utos. Anong ipapalit mo dyan? Sige nga, yan po yung dapat ninyong maintindihan, Brother Johnson. Ayan. Okay. Idugtong na rin natin kasi total nandito na rin naman yung yung bagong tipan na binabanggit niya kanina. At maidagdag ko lang dito, Brother Gomer, doon sa binabanggit niyang
may nabanggit ka kasi kanina na ang kautusan niyan ay kailangan palitan kasi meron siyang kahinaan. Correct. Kung titingnan po natin, mga kapatid, at babasahin ko, idadagdag lang po natin itong sa verse 22 ng Hebreo. Balikan natin yung 7, talata ay 22 at yan, kasi may binanggit na kasi siyang bagong tipan no? Tingnan nga natin. Sabi sa 7 na talatang 22, at gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot ng lalong mabuting tipan. Yan, kaya may kalituhan dun sa kanila, bakit may bagong tipan, may daming tipan. May binanggit na rin si Brother Gomer kanina na unang tipan ng pagkasaserdote sa kanila, bagong tipan naman yung sa bagong saserdote ang ating Panginoong Jesucristo, hindi ayon sa dating utos na kukunin galing sa lahi ng mga Levita. Kaya kapag hindi ho natin tinitingnan, sinusundan yung flow ng pagkakasalaysay sa talata, ay sabi nga ni Glenn Ruidas ay labo-labo, mga kapatid. Kaya titingnan nga natin ngayon ang binabanggit ho rito, mga kapatid. Dito sa verse 27 siguro, basahin nga natin ito. Sa verse 27 din, dyan, na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain na gaya niyaong mga dakilang saserdote una-unay patungkol sa kanyang sariling mga kasalanan at sa kapatungkol sa mga kasalanan ng bayan, sapagkat ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Ito na rin yung binanggit kanina ni Ruidas, kaya binabasa ko ito para isang sagutan na lang. Bakit na hindian niya na naghahandog ng hayop? Di ba, mga kapatid? Yan ang labo-labo. Kasi nga, itong aklat ng Hebreo, pagkatapos na tinalakay, yung pagkasaserdote ni Kristo ay nagpatuloy sa mga sunod na kapitulo, yung ginampanan na ministeryo ng ating Panginoon, yung paghahandog sa kanyang sarili. Kasi nga, yung saserdote, pansinin nyo yung mga saserdote, galing sa lahi ng mga Levita, nangangasiwa sila sa paghahandog, pero ang totoo, sila din mismo naghahandog kasi nagkakasala din sila. Yun nga yung sinasabi ni Brother Gomer kanina na nagiging mahina, wala ring kwenta kung hindi dumating si Kristo. Nagre-represent lamang sila sa darating na Kristo na siyang dakilang saserdoteng hindi na mapapalitan. Kaya kung babasahin natin yung babalikan natin, binasa natin yung talatang 22 kanina, no? Basahin natin yung 23 at 24 nitong Kapitulo 7 pa rin ng Hebreo. Ay ang ganda ho kasi ng binabanggit po dito, mga kapatid. At katotohanan, sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datapat siya sapagkat namamalagi. Magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. So tingnan po ninyo, mga saserdote, pag natumanda, namatay, papalitan, tumanda, namatay, papalitan, natitigil kasi namamatay So nagpapapalit-palit. Pero si Kristo, kailangan ay lumitaw sapagkat siyang saserdoteng hindi mapapalitan. Kaya nga nabanggit si Brother Gomer kanina na dati may lumang kautusan tungkol sa pagkasaserdote. At ngayon ay nabago, ito na yung tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ay pagdating naman doon sa tinatawag na bagong tipan. O tingnan po natin, mga kapatid, yung para maintindihan ni Brother Ben Lontayaw, ano naman yung binabanggit na luma at bagong tipan, mga kapatid. Gusto kong sabihin sa inyo na pagka ang binanggit ho ay lumang tipan at bagong tipan, ay hindi ho yan yung lumang tipan ay yung Genesis hanggang Malakyas. At ang bagong tipan ay Mateo hanggang Apokalipsis. Wala pong ganyan. Ang naglagay lang po at nag-arrange lang ho yan, yung nag-compile ng Bible. Pero sa Biblia, pag pinag-usapan yung lumang tipan at bagong tipan, hindi ho mga libro, kundi ito po may kinalaman po sa mga kautusan o palatuntunan na ginagawa ng bayan ng Diyos noon. O pakinggan po ninyo yung Kapitulo 8, at ang talata po nito ay dito sa 13. O ano po ang nakasulat ho dyan sa 8:13? Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan. Ayan na yung sabi ni Brother Ben Lontayaw. Ay niluma niya ang una. Ay di mayroong bagong tipan, may unang tipan. Datapat ang nagiging luma ay tumatanda ay malapit ng lumipas. Ano ang tinutukoy po dyan, mga kapatid? Isusunod lang ho natin ang talata.
Bakit sinasabi niyan, yung unang tipan, merong bagong tipan, niluma niya yung una. Yung luma ay tumatanda na malapit ng lumipas. Kung magpapateka-technical tayo, hindi pa lipas. Kung sasabihin nun nila yung lumang tipan yan, ay yung 10 utos yan, malapit pa lang pala, hindi pa lipas. Pero kung iuuntawain natin, aso-asan sa konteksto, ayon sa mentality ng sumulat, mga kapatid, ano yan? Basahin natin yung 9, Kapitulo 9, talatang 1 hanggang 3. Ito, mga kapatid. Ngayon, ang unang tipan, din. Ayan naman, unang tipan, ano? Yan ang pinaliwanag. Ano yan, unang tipan na yan? Ay nagkaroon ng palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang sanktuaryo. Ang sanktuaryo ng sanglibutan ito. Yan daw yung unang tipan. Anong meron? Diyan, 2. Sapagkat inihanda ang isang tabernakulo ang una na kinaroroon ng kandiliro at ng dulang at ng mga tinapay na handog na siyang tinatawag na dakong banal. Sa 3. At sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na dakong kabanal-banalan. So, pag binanggit ho itong mga bagay na ito, mga kapatid, yung unang bahagi ng tabernakulo, ikalawang bahagi ng tabernakulo, may kinalaman ho ito sa paghahandog. Binanggit na rin ho yan. Sa madaling salita, yung lumang tipan na binabanggit na malapit ng lumipas dito, ay ito yung mga sinaunang paghahandog na sa panahon po ni Pablo, meron pa rin mga Hudyo at Israelita na hindi naniniwala na natupad na ito kay Kristo, naghahandog pa rin sila. Pero wala nang bisa yon, unti-unti nang nawawala. Kaya sabi ni Pablo, malapit nang lumipas. Kaya pinaliwanag niya ho dito sa kanyang mga sumunod na pagkakasalaysay dito sa ganon din kapitulo. Ito, sa talatang 9, ano yung inaaninuhan lamang nung unang paghahandog? Na yaoy isang talinghaga ng panahong kasalukuyan. Ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain tungkol sa budhi na hindi nagpapasakdal sa sumasamba. Yun pong mga paghahandog ng hayop na sinasabi po rito, ito yung unang tipan, unang kautusan na binabanggit po rito na malapit ng lumipas. At ang sabi po dito din sa pagkakasaulat dito sa kasunod na talata, sa talatang 12, kaya sinasabi riyan na hindi magpapasagdal sumasamba kasi nga meron pong magiging fulfillment ito. 12. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbud sa mga dandungisan ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. So, ayan, ang binasa ko mga kapatid, inuloy-tuloy ko po yung binabasa ko sa 13 hanggang 14. Doon sa 13 kasi, ito po ang nakasulat. Yung mga dugo ika ng mga kambing at ng mga baka, yung abo ng dumalagang baka na ibinubudbud sa mga nadungisan ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman. Samantalang doon sa talatang 9 ay hindi raw ito magpapasagdal sa sumasamba. Pero bakit dito sa talatang 13 ay magpapaging banal sa kanila? Ang ibig pong sabihin niyan, kung hindi dumating si Kristo, walang kwenta yon. Pero dahil dumating si Kristo, sabi sa talatang 14, ay nagkaroon ng bisa yung mga paghahandog nila noon. Pero yung binabanggit doon na lilipas, nang dumating si Kristo, lilipas na yon. Nalito naman si Glenn Ruidas. Bakit hindi sila naghahandog? Sana naman, Brother Glenn, huwag kang magpalingog-lingog ngayon. Pakinggan mong mabuti ito para pagsunod makinig ka rito. Hindi yung nakalimutan mo na naman. Inaliwanag na namin. Sabihin mo naman, ba't hindi sila naghahandog? Ay, napakahirap naman. Pakinggan mo mabuti para may matutunan ka naman kahit paano, kahit kaunti na lang siguro. Pag-aralan mong matuto dito, kahit kapiraso na lang kung ayaw mo ng maraming ikatututo. So ngayon, mga kapatid, punta tayo sa chapter, basahin mo muna yung verse 15. At dahil dito, siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan. O si Kristo daw ang tagapamagitan ng bagong tipan. Isasabihin nyo naman, ano yan? Kautusan ni Kristo. Ano sabi dyan? Upang sa pamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang
na nasa ilalim ng unang tipan. Ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Ano yung una at bagong tipan yan? Mga paghahandog ng hayop, unang tipan. Kamatayan ni Kristo, bagong tipan. Yan ho ang sinasabi pong mga kapatid. Ayon po dito sa talatang ito. Tingnan nyo po, chapter 9 tayo, verse 9. Chapter 10, verse 9. Chapter 10, verse 9, ang sabi po riyan, saka sinabi niya, narito ako'y pumaparito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Ginagamit ito ni Brother Gomer. Ano yung una? 10 utos. 10 Ikalawa, kautosan ni Kristo. Patay tayo dyan. Kaso, Brother Johnson, itaas mo lang sa 8 kung ano yung binabanggit dyan na inalis niya. Ayan na nga. Ayan na nga, sa 8. Oh. Sa itaas, tinaas nga, sa 8. Ay sinasabi, mga hain at mga handog na susunugin, buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig. At di mo rin kinalulugdan. Mga bagay na inihandog ayon sa kautusan. Ayan ang unang tipan. Mga kapatid, na binabanggit. Kaya nga naman, pagdating sa 9, inalis niya ang una, itinatag niya ang kalawa. Ano yon? 10 utos, tapos bagong kautusan ni Kristo. Palpak, mga kapatid, na dating daan yan. Palpakan talaga yan. Ang unang tipan na binabanggit dyan, Brother Benlon Tayaw, yung paghahandog. Kaya nga sabi po sa banal na kasulatan, dugo ng tipan. Kaya nga, di ba sa Korinto, Brother Gomer, binabanggit doon na ito ang tipan ng aking dugo. Mamaya basahin natin yon, no? So, sa talatang 10, kasi hanggang 9 tayo kayo na. Ayan, talatang 10. Sa kaluubang yaon, tayo'y pinagpaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Kaya huwag ka na magtaka, Brother Glenn Robidas. Ay, ba't di na kayo nagsusunog ng hayop? Ngayon, sa susunod mong manood ka naman, baka itanong mo na naman yan. Kasi hindi mo tinatandaan eh. Meron bang paghahandog ngayon? Talatang 18. Sabi dyan, at kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala ng paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Yan, mga kapatid. Ito na, 19. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Dugo kasi ng hayop dati. Ngayon, dugo ni Jesus. 20. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay. Ito, daang bago, hindi dating daan. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin. Sa pamamagitan ng tabing sa makatubagay sa kanyang laman. Kita mo, mga kapatid, ang ganda-ganda eh. Dapat, mali pala yung dating daan eh. Nilalakaran talaga ng masama. Ang sabi rito, sa pamamagitan ng daang bago o bagong daan. Kaya dating daan, Hub 22:15. Kaya pala nagkamali, ano? Tama. Sige, alam ko meron kang idadagdag dyan, Brother Gomer. Kasi babasahan pa natin sila ng nung sinabi ni Pablo tungkol at saka ni Kristo. Ito ang dugo. Brother Johnson, kumbaga sa tingin ko, katigasan na lang po ng puso. Kung talagang ayaw nyo pa pong tanggapin yan, ipipilit nyo pa rin nun ng palitan ng pagkasisirdote, palitan ng kautosan. Kahit na nabasa na po natin na talagang yung pagpapalit ng pagkasisirdote ay dahil nga yung unang kautusan tungkol sa pagkasisirdote ay wala ngang pinasasakdal, ang sabi. Kaya kailangan din talaga ng bagong tipan, Brother Johnson. Inaalis niya nga yung una upang maitatag yung ikalawa. Yung inaalis niya, yung paghahandog ng mga dugo ng hayop. At yung kanyang maitatag ay yung paghahandog ng kanyang sarili. Gusto ko lang idiin, Brother Johnson, para matuldukan na yung gamit ng Hebreo 7:12 nang palitan niya ang pagkasisirdote. Kinailangan naman palitan ng kautusan. Dito, ipinaliwanag na po natin na yung kautusan na binabanggit po dyan ay yung kautusan na naglalagay sa mga sisirdote sa mga Levita bilang saserdote. Yan po yun. At yan po yung nababasa nga natin dito sa 7:28. Tingnan po ninyong mabuti. 7:28 sabi niya, sapagkat inilagay ng kautusan. Ano daw ang naglagay? Kautusan.
na mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan. So yan po yun. Kaya nga ang pinapalitan ay yung talagang kautusan na naglalagay sa mga Levita bilang saserdote. At yung ipinaliwanag natin, pinaliwanag ni Brother Johnson, napakaliwanag po niyan mula sa dugo ng hayop, sa dugo ng ating Panginoon. Hindi naman malabo hindi naman madaling, hindi naman mahirap unawain gusto niya lang po talagang magpalusot siguro. Katigasan na lang po talaga ng ulo yang sa inyo na yan, Brother Johnson. Yan, tama. So, malinaw na po yan mga kapatid.